pakisabi sa iyong katabi, maghanda ka. Sapagkat handa na po ang lingkod ng Lord. Friends, I give you the servant and the man of God, Bishop Alvin Lapus. Amen. Malakpak pa para kay Jesus. Thank you, Lord. Kuya Paul, thank you po. It's so good to be here, amen. Masayang makita po kayo. Uy, nandiyan na pa rin taga-galing ng Europa. Sina Ate Mer, no? Thank you po, Ninong June. Sa bawat isa, thank you po. God is good. Hanga po ko sa inyo. Hindi kayo natakot sa bagyo. Amen, nandito kayo. Ngayon, mamayang hapon, para sa ikakapayapa, no? Ayaw natin magalala. Wala muna yung gawain natin mamayang hapon. Thank you, Jesus. Nung bata po ako, meron po akong favorite song. Na pag ito'y inaabot ko, naiiyak ako. Ang nag-compose ng song na ito ay si songwriter na si Don McLean. Yung Vincent, na alam natin yung Starry, Starry Night. Nalulungkot ako pag narinig ko yun. No? Pero nang maborn again ako, natanggal ang aking kalungkutan. Alin po, merong malalim na mensahe ito. Kaya po noong 1971, itong si Don McLean, no, habang binabasa yung kwento about Vincent van Gogh, na-inspire siya na kanyang gawa ng kanta. Kaya, nung si Vincent van Gogh ay nasa Paris, may isang village po doon siya nag-stay for 70 days. And sa loob ng 70 days, nakapagawa siya ng mga paintings. At isa po yun yung Starry Night. No? But on that 70th day, hindi niya dala ang kanyang canvas at brush. Ang dala niya, baril. At nagbaril siya. Hindi siya agad namatay. It took him 30 hours. And ito sabi ng kanyang, ito yung sabi ng kanyang, sa kanyang kapatid na si Theo, sabi niya, my sadness, sabi niya, is forever. Ang kalungkutan ko, sabi niya, ay walang hanggan. Siguro pakinggan natin ang konti. Kanina po na-miss niyo ako umawit. Ngayon may namamausap ako. Yan po si Kuya natin. Paki-awit nga natin to. Out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hill, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills, in colors on the snowy linen land. Now I understand what you try to say to me, how you suffered for your sanity, how you try to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your word was true. And when no hope was left inside, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Alam mo, habang pinapakinggan mo itong song na ito ni Don McLean, inspired by the life of Vincent van Gogh, no?
Starry, Starry Night, bigla kong naisip ang daming Vincent sa panahon natin. Kamukha kamakailan, fresh pa rin sa atin si Eman, di ba? Si Vincent, at the age of 37, parang no more hope, parang walang sense na magpatuloy sa buhay. Magaling si Vincent. Matalino, mabuting tao. Pero naramdaman niya na parang ang kalungkutan niya walang hanggan. Nais ko mong sabihin sa inyo, meron bang mas malalang karamdaman sa physical? Kung minsan yung hindi nakikita, tinatago. Ayaw nating iparamdam kasi ayaw nating kaawaan tayo. Ayaw natin itong sabihin, ikwento, baka hindi tayo maintindihan. Baka tayo i-reject. O yan, takot tayo sa hospital. Kaya nga po, maraming tao kamukha ni Vincent, magaling, mabait, may puso, pero nasasaktan ng loob. Tahimik lang pero may mabigat na dinadala. Kaya ang panahon natin ito, inahamon tayong maging mahabagin, makinig, makiramdam. Si Vincent Van Gogh, isa siyang artist na nagmahal, nagsakripisyo, pero hindi siya naintindihan ng mundo. At minsan parang ganyan din tayo. May mga araw na parang walang nakakaintindi sa atin, ni pamilya, ni kaibigan, at kung minsan pati sarili mo, hindi maintindihan. But I want to tell you this, lahat ng lungkot may lunas. Lahat ng problema ay may katugunan. Buhay ang ating Diyos. At doon pa lang sa Old Testament, nagpakilala na siya bilang ating katugunan. Kaya nagkatabang tao si Jesus. Ayaw niya na hindi lang tayo naligtas, hindi lang napatawad ang ating kasalanan. Gusto niya, siya rin ang ating manggagamot. Kaya nga po mga kapatid, buksan natin ang ating mga Bible. Pinag-aaralan natin yung God's covenant name, Yahweh. When we say Yahweh, hindi man ito ma-pronounce na mabuti at walang nakakaalam talaga how to pronounce Yahweh. Ang sabi ng iba, you will inhale and exhale. No? It's so sacred, so precious, so holy, the name Yahweh. And yet, He revealed Himself to the people of God, not as El Shaddai, but as Yahweh. Pag Yahweh, the one who hears, the one who cares, the one who visits His people, yung Diyos na bumaba. At naramdaman ang ating mga dinadaanan sa buhay. Kaya nga po, Yahweh Rapha, the Lord who heals. Now, I want to share to you 7 reasons why you can be healed. Ano man, you can be healed. Now, buksan natin po yung ating mga Bible sa Exodus chapter 15, verses 22 hanggang 26. Dito niya pinakilala una sa lahat kung sino siya. Ang sabi riyan, ang background niyan, kakalabas sa Egypt. And then they were about to enter the promised land. Ang sabi diyan ni Moses, ng Bible, pinagayak ni Moses ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilaw ng Shur. 3 araw silang naglalakbay, ngunit wala silang nakikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara. Ibig sabihin ng Mara, bitter. Ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila itong batis na mapait o Mara. Nagreklamo kay Moses ang mga Israelita. Ano ngayon ang iinumin natin? Kasi mahalaga yung tubig. Lala, naglakbay sila. Now, verse 25, dahil dito, humingi ng tulong si Moses kay Yahweh, kay I am that I am. And then, may solusyon si God. Sa lahat ng problema, kung minsan yung solusyon, nakala mo, ay wala. Kung minsan ordinary, seemingly insignificant. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moses at inihagis sa tubig na wala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyo ang alinmang mga sakit
na pinadala ko sa Ehipto. Ako, si Yahweh, ang iyong manggagamot. That is the literal meaning of Rapha. Ako, si Yahweh, ang iyong manggagamot. Na kung ating titignan sa ating mapa, you see, ang mga Israelites, akalang buhay is a picture of the journey of the believer. Parang tayo, galing tayo ng Egypt, ng mundo. At may Pharaoh sa buhay natin, the devil. Ayaw tayong umalis. Gusto niya manatili tayong alipin, igarapon tayo. But God, Yahweh, hears our cry. He sent Jesus. To them, Moses. At ang pinakahuling milagro nga nang nakita before leaving Egypt, the parting of the Red Sea. Nahati yun. Tuwan-tuwa sila. No? And then, naglakbay na sila mula sa Exodus, mula sa Red Sea. Alam po, ang kalang paglalakbay, 3 days, 50 kilometers. No? 3 days journey. Abang iniisip ko ito ba, mabilis silang maglakad. Ako kumisan yung 1 kilometro, aabot ako ng mga 15 minutes. Sila, 3 days journey, 50 kilometers. Ngayon, sa kanilang paglalakad, kumisan may testing sa buhay. Gusto ni God mag-grow tayo sa ating pagkakilala sa Kanya, yung revelation, who He is. Kaya sinubok sila. Along their journey, naghahanap ng tubig, walang makita. Nang makakita naman po ng tubig, doon sa may Mara, tuwang-tuwa may tubig. Kaya lang, mapait. Sabi na, what shall we drink? And then Moses called on God. At yung pinakita, isang putol na puno. At yun, ang sabi ni Yahweh, ihagis mo yan. At inihagis mo yung puno, yung putol na puno. At itong tubig ay tumamis. That moment was more than a miracle of water. It was a prophetic picture of the cross. Gusto ko maintindihan natin ito, mga kapatid. Yung prophetic symbol nito, number 1, the bitter water. In life, kumisan hindi palaging maganda. May testing, may pagsubok. Now, the bitter water represents the curse, sumpa, kasalanan, karamdaman, at paghihirap ng tao. So, short journey pa lang. 50 kilometers pa lang, nakaramdam na, gusto ng sumuko, nagreklamo na. Nang sila yung makarating doon. Balaksa mo, nung rin tamunta. Kaya di mo pala. Di ba? Kasi, binabalikan na yung kalang reference, yung Egypt. Bagamat hirap sila, nabubuhay naman sila. Pero si God gusto silang i-level up. At gusto nilang ipakilala yung other side of who He is. Yahweh, Rapha. Kaya nga, the tree represents the cross of Christ. Sa 1 Peter 2:24, inilhintulad ang krus sa puno. Di ba puno din ang dahilan kung bakit nagkasala ang tao? The tree of the good of knowledge and evil. Kinain yun. Hindi yung tree of life. Kaya ang solusyon ni God sa ating problema ngayon ay tree, the cross. Ang krus ni Jesus. Na lahat ng mapait sa buhay natin ay pwedeng sumarap dahil kay Jesus Christ na ating Panginoon. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Hallelujah. Amen? Kaya nga po, the sweetening of the water represents how the cross turns curses into blessing. That brings healing where there is once pain. Siguro kung alam lang ito ni Vincent, di ba? Kung alam lang ni Eman. Pero kung minsan nangiging babaw yung bad experience. Kamukha ni Eman, I have read doon sa Tony Talks. Sabi niya, 4 years old pa lang siya. Yung kanyang yaya, kinukulong. Binubura, sinasabihan ng pangit. Kinukulong sa aparador. Pinapanood ng malaswang panoorin. And then nag-aral siya. He was bullied. Sinasabi niya, pangit ka, you are a big disappointment. Mabuti pang mamatay ka. Ano sabi niya, hindi ko pinapansin. But later on, sabi niya, pumasok sa aking pagkatao. At may panahon, gusto magpakamatay. But I break that cycle. But later on, kamakailan, she ended her life. Bisan, papasok sa isip niya, puro pain na lang, ganito na lang, di ba? Bisan, tumarating sa buhay natin yan eh. Nakikita natin yan bilang mental health problem. At kung minsan inisip natin, walang solusyon.
Actually, lahat naman tayo, kumisan, parang may mga mental health problem din. Nung bata ako, madali akong magtampo. Hindi lang ako binigyan ng gist ng nanay ko, 5, gusto ko na magpakamatay, nagagalit, nagtatampo. Di ba? Bisa nag-away lang kayong mag-asawa, gusto mo nang ibangga ang sakyan, o kaya ayaw mo nang umuwi. It happens. That is not right, that is not normal. Kaya nga po, we need the cross. We need the revelation of what Christ has done for us. Kaya, when God revealed Himself as Yahweh Rapha, the Lord who heals you, He wasn't just talking about physical healing. He was establishing a covenant of wholeness for His people. Bakit? Alam niya, magkakasala pa sila. Alam niya, makakaroon sila mga pait na karanasan. Saan sila tatakbo? Saan sila pupunta? Sometimes human resources, human strength, even technology, sometimes kulang. Napaka-high-tech na natin, di ba? Pero marami pa rin balungkot. Maraming hindi masaya. Maraming tinatapos na lang. Kaya nga po, dumating, pinakilala ni Yahweh bilang Jehovah Rapha, ang Panginoon na nagpapagaling. And I want to remind you, my brothers and sisters, hindi lang siya Diyos ng kapatawaran, siya Diyos ng kabuuang kagalingan para sa ating espiritu, kaluluwa at katawan. Kung minsan iniisip natin concern lang si God sa ating spiritual. No. Sabi nga ni Paul sa 1 Thessalonians 5:23, may the Holy God preserve you, keep you holy, spirit, soul, and body. Interesado din si God sa ating katawan. Gusto niya, malusog din tayo. Kaya nga pa, Jehovah Rapha, ang Panginoon na nagpapagaling. Amen? Pati kalungkutan, kayang pagalingin. Pati bulsa, kayang pagalingin. Relasyon, ano man yan, walang mahirap sa Diyos. Hallelujah! Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Amen? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya nga po, ang kagalingan ay hindi tsamba. Nakaplano yan sa Diyos. That's why He reveals Himself. Nandito ako. Ako ang inyong magagamot. Ginabo niya yung tubig na mapait. Kaya din niyang gamutin ang buhay nilang malungkot. Hallelujah. Ang kagalingan ay hindi lang tsamba. Ito ay covenant promise na pinagtibay ng dugo ni Jesus. Kaya nga, every time we partake of the Lord's body, Lord's Supper, this is my blood, body, this is my blood. It reminds us, hindi lang ito agreement or kontrata. Eternal covenant. Forever yan. Ngayon, nalalaso ng ating isip. Ay, wala nang milagro ngayon. Nang mamatay ang pinakalas apasal, wala na. No? Kaya kung minsan nadidiscourage tayong manalangin pa, nagagalingan. Pero wala tayong mababasa na tapos na ang milagro. Pag sabihin wala nang milagro, parang tinatalay mo si God. O God, hanggang doon ko lang sa Book of Acts. Nang mamatay yung pinakalas apostle, tapos na, wala nang gawa si Holy Spirit. Ganun po ba? Kaya meron mga kilala. Minsan may nakausap ako, nang nag-attend ako sa isang conference, sabi niya sa akin, nandito ko pala, sabi niya. Ibig sabihin niyan, kukunti ng membro niyan. Bakit? Kasi pag tinuturo niya, sabi niya, aalis sa mga tao. Ay, hindi naman po, sabi ko. So, ibig sabihin niya, hindi ka na magpe-pray ng milagro. Ay, magpe-pray pa po. Pag nandito ka, dapat wag ka nang maliwala sa milagro, sabi sa akin. Sandali. Meron bang sinabi ang Diyos na tapos na ang himala? Kaya napakadelikado na tayo'y makinig lang sa opinyon ng tao, hindi sa revelation ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, itong 7 na ito na i-share ko, 7 reasons why you can be healed. Number 1, Jesus wants you to be made whole. Ang background ng kwento, doon po sa John chapter 5, merong isang lumpo doon for 38 years. Nasa Bethesda siya, house of grace. And yet he is suffering. And then nakita siya ni Jesus, tinanong siya, gusto mo bang gumaling? Ang sagot ng lumpo, wala pong tumutulong sa akin. 38 years na pong naghihintay kasi may bababang angel para galawin yung tubig. Palagi may nauuna. Na parang sinasabi ni Jesus, huwag mo nang hintayin yun, nandito na ako. Ang tanong, gusto mo bang gumaling? Now, hindi na naghintay si Jesus Nagkusa ng loob. Sabi ni Jesus, tumayo ka. Buhatin mo yung higaan at umuwi ka na.
That's araw ng Sabat. So, pati sa panahon ng bawal magpagaling, bawal gumawa, si Jesus nilabag lahat yun. Bakit? Gusto niyang ipakita yung willingness niya. Pati yung taong hindi naman umihingi sa kanya, pinagaling ni Jesus. Mga kapatid, nais ni God na tayo maging buo. Merong isang apasal ng pangalan ni John. Ang tawag sa kanya, John the Beloved, yung minamahal ng Panginoon. Itong si John, tinawag siyang minamahal ni Jesus. Kasi lagi siyang close kay Jesus. Lagi nakahilig sa kanyang dibdib. Kaya kung meron taong nakakalam kung ng puso ni God, ni Jesus, ay si John. Pero yung sinabi, sabi niya sa John, 3 John, sabi niya, Beloved, sabi niya, I pray that you may prosper. I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prosper. So, ito'y prayer niya. Ibig sabihin, will ni God yan. Gusto ni God yan. Bakit? Kasi mahirap maglingkod na walang testimony. Diba yung sakitan tayo, mahina tayo, baon tayo sa utang. Ang taong baon sa utang, alipin ang pinagkautangan. Ayaw ni God yan. Kaya ang panalangin niya, we will prosper in all things, spiritual, soul, pagkatao, at sa ating katawan, physical. Yan ang nice ni God. You see, God desires believers to be strong and whole so that they can fulfill their calling, love others effectively, and live fruitful lives. You see, gusto tayong igarapon ng kaaway. Ito'y revelation na napakahalaga. God willing, sa part 2 nito, makikita natin yung isang taktika ng kaaway. Ayaw niya tayong lumaya. Pangalawa, gusto ko makita natin why you can be healed. Healing is part of His covenant promise. Pinangako niya. Sabi niya, pag sabing covenant, kamukha sabi ko, eternal yan, forever yan. Walang expiration. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Pinangako niya. Now, yung Yahweh Rapha, sa salitang Hebreo, yung Rapha means to restore. Muling ibalik. To make whole. Yung nasira, gawing buo. And mend what is broken. Kasi maraming nawala sa atin dahil nagkasala si Adan. Pero si Jesus, dumating siya, Yahweh Rapha, upang maging ganap ang buhay natin. Nung ako'y maborn again, kasi noon, paggabi malungkot ako, nang hindi pa ako born again. Parang may malalim na lungkot. Masaya lang ako pag Pasko. After Christmas, malungkot na naman ako. 1983, nang maranasan ko si Jesus, may nawalang lungkot at bigat. Dati palagi sumasakit ang ulo ko. Naalala ko na ginagawa namin yung sa New Alabang, 1980, yung St. James Cathedral. Nandun kami sa may barak. So, minsan parang may bumabaon na sa ulo ko, masakit na masakit. Minsan parang nababangungot ako. Nang maborn again ako, bakit na si Jesus? Biglang nawala yung palaging sumasakit yung ulo ko at yung malalim na lungkot. Yung pala gusto kong patayin ng diablo. Ano? Ngayon, dumating si Jesus. Ako na walang pag-asa. Ako na baryotik. Binago, pinalaya ni Jesus. Ibinalik yung nawala. Created in the image of God. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya nga po, ibig sabihin yan, hindi lang ito tungkol sa physical sickness, kundi pati sa emotional wounds. Sa mga sin mo kanina, mas mahirap gamutin yung hindi nakikita. Si God nakikita, maging yung nakatago. Kundi pati emotional wounds, spiritual emptiness, yun ako noon. And mental pain, takot, worry, feeling that's important, not significant. So yun po, He is our manggagamot. Sa labas ating mga doktor, pero kung minsan hindi lahat nagagamot ng doktor ng gamot. And thank God we have Jesus Christ. He is the same yesterday, today, and forever. Can you believe that? Amen. Alam po, according to your faith, it will be given unto you. Ako, ang faith ko, ang bagyong ito,
hindi mananalanta. Makapasok man yan sa Pilipinas, magiging mabait. Para siya nang bubuli eh. Yung mga dinadaan niya, kabaga yung Hurricane Selena, grabe ang ginawa sa Jamaica, nabubunit yung mga puno. Diba? Ngayon, talagang pinapalagay niya ang sarili niya, mas malaki pa sa Pilipinas. Pero malaki ang ating Diyos. Amen? Now, ito ko sinasabing hyper-faith siya, kasi nasa Bible yan. Bakit? Ang Diyos natin makapangyarihan sa lahat. Kaya naniniwala tayo, mga kapatid, kayang kontrol ni God ang bagyo. Kung makapasok man si Juan dito, apong Juan na lang. Hindi naman bubuli. Grabe, pagkatapos ito, balak. Ako galing ng Palau yan, di ba? Dadaan dyan, Taiwan, Japan. Mga kapatid, dyan natin ipahayag ang kapangyarihan at magagawa ng ating Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pangatlo, why God wants you to be healed? Because healing displays, it showcases His works. It displays God's work. Meron kwento sa Bible, sa John chapter 9. Nagdidebate yung mga disciple. Bakit kaya pinanganak na bulag ang taong ito? Sino bang nag-asala? Tinanong si Jesus, Lord, bakit pinanganak na bulag ang taong ito? Sino bang may kasalanan, siya ba o ang mga magulang? Ito sabi ni Jesus, tingnan niyo sila, no? Meron sa theology, nakaisa tiyan pa lang ng nanay, magkakasala ka na. Kaya gustong i-blame yung bata o kaya yung magulang. Sino nagkasala? Siya ba o magulang? Bakit pinanganak na bulag? In other words, hindi ba pinapanganak, may kasalanan na. No? Kinukunik sa kasalanan ang nangyayari sa kanya. No, hindi lahat ng sakit ay bunga ng kasalanan. Kamukha dyan, sabi ni Jesus Christ, pinanganak siyang bulag, hindi dahil nagkasalang mga magulang o siya, kundi para makita, mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. This happened so that the works of God might be displayed in Him. Kaya, nagkakasakit pa rin tayo, di ba? Pero pag tayo nagkakasakit, nandun ang kagalingan. Doon nakikita, Yahweh Rapha. Siya ang ating healer, siya ating manggagamot, siya ating provider. That's why si God napapapurihan ang kanyang dakilang pangalan. Your healing can be a billboard that displays God's glorious works. Pang-apat, Jesus paid for our healing. Binayaran na niya. Ang sabi po din sa Isaiah 53 verse 5, sabi diyan, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsubay. Yung sugat niya hindi dahil sa kanyang kasalanan, sa ating pagsubay. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ay naglagay sa atin sa magandang kalagayan. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. It was prophesied 700 years before His birth that the Messiah will suffer, will be rejected, will be killed for our sake. Siya ang nagdala ng lahat ng ating kasalanan. Kinonfirm sa Matthew chapter 8. Maraming lumalapit kay Jesus. Hinahalin na masamang espiritu. Dinala kay Jesus, isang salita lang, pinalayas niya ang masamang espiritu at pinagaling ang mga may sakit. At bakit nangyari yan? Verse 17. Ginawa niya ang mga ito. Ano yun? Pinalayas sa mga demonyo. Pinagaling lahat ng may sakit upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. It was prophesied more than 700 years ago and it was fulfilled. Kinuha niya ang ating mga sakit. Inalis ang ating karamdaman. So, yun, pinulfill ni Jesus. Pinulfill ni Lord yung prophecy. Kaya mamaya uuwi tayo, ha? Huwag nyo nang dadalhin ang sakit. Ha? Iwan sa krus. Bakit? Dinala na eh. Kinuha na niya, bakit kukunin mo pa? Naghihirap na siya, binayaran na niya, bakit magbabayad ka pa? So, ito ang ating gagawin. Iwan nyo mamaya lahat sa krus. Huwag mo nang dalhin. Kung sakaling nakalimutan mong iwan, daan ka sa Caltex na mo iwan. Okay? Huwag mo nang dalhin sa bahay. Kasi kung minsan, pinagaling na tayo, ang kumukontra yung isip natin. Pakiramdam ko, Bishop, hindi pa ako magaling. No? So, kung minsan we are being challenged, not by the devil,
but our thinking, our feeling. So we need, yes, the reality, may sakit ka pa. That's the reality. But let God's authority overrule over your reality. Sabihin mo, may cancer ako. Huwag mo sabihin nyo, may cancer ako. Pero may cancer ako, pero meron akong healer. Meron akong manggagamot. Si Jesus, doon sa krus kanyang dinala lahat kong karamdam. Kinuha niya ang aking mga sakit, inalis ang aking karamdaman. Amen? That's the reality. May problema ka sa pera, may problema ka sa relasyon. Yeah, totoo yan. But let God's authority, the Word of God, hayaan mo yan ang managumpay. Because there is power in your tongue. So kung minsan ang labanan, yung nararamdaman. So kinakailangan kahit may nararamdaman ka pa, magpasalamat ka na. Lord, salamat kahit may nararamdaman ako, pinagaling mo na ako. Eventually makikita mo yung milagro magmamanifest. Hindi tayo to see is to believe. We believe and then we will see. Sabi nga po, no? In the Old Testament kasi, in the Old Testament, okay, blessing and healing are conditional. People could not, ito ang problema. We could not perfectly obey God. Isa lang ang malabag mo, nalabag mo na lahat. Sin always brought consequences, including sickness and death. Kaya in Exodus 15:26 and in Deuteronomy 28, blessing and healing are conditional. If you obey, you will be protected, you will be healed. But in Isaiah 53, and the new covenant, healing became completed. Because Jesus obeyed, you are healed. Dahil si Jesus ay sumunod, tayo magaling na. Amen? Yan po yung kinonfirm ng Romans chapter 5, actually verse 18 and verse 19. Pero verse 19 na lang tayo. Kung sa pagsuway ng isang tao, sino ito? Si Adan. Hindi naman tayo ang gumawa ng kasalanan. Sino ang gumawa ng kasalanan? Si Adan, di ba? Saka si Eva. Pero dahil sa pagsuway, lahat tayo nadamay. Nagkasala. Dumating ang sumpa, kamatayan, karamdaman, kahirapan. Marami ang naging makasalanan. Ganun din naman, dahil sa pagsunod ng isang tao. Sino itong isang taong ito? The second Adam, the Lord Jesus Christ. Marami ang itinuring ng Diyos na matuwid. In other words, si Jesus, siyang namatay, siyang naparusahan. Siyang pinako sa krus. At dahil sa kanyang ginawa, naging matuwid na tayo. Naging righteous tayo. Hindi tayo gumawa. Kung paanong naging makasalanan tayo, dumating ang sumpa, hindi tayo gumawa yung pagsubay ng isang tao siya. Ganon din, dahil sa krus, dahil sa ginawa ng isang tao ito, dahil sa Jesus Christ, lahat tayo naging matuwid. In other words, kay Jesus, nakasunod na tayo sa lahat ang inihigi ng ating Diyos. Amen? Kaya nga po, faith. Faith, trust. We don't try to please God. We are already pleasing before Him. Bakit? Dahil kay Jesus, lagi pag-isa tayo sa Kanya. Ngayon, forgiven tayo. Righteous na, matuwid na tayo dahil kay Jesus. Kaya nga po, lahat ng kondisyon ng Diyos ay natugunan na dahil sa krus. Lahat ng sumpa ay nawasak na dahil kay Jesus Christ, naging sumpa siya. The covenant was fulfilled. Yahweh Rapha didn't just promise healing. He became healing in the flesh through Jesus Christ. Kaya ang tawag niya sa sarili, I am the bread of life. I am the light of the Lord. I am the resurrection and the life. Si Jesus lahat. Siya si I am. Siya ang ating katugunan. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Hallelujah. Amen? Purihin ang Diyos. Sige pa, purihin natin siya. Thank you, Lord. Hallelujah. Tanggapin natin ito, paniwalaan natin ito. Sa magitan ng krus, ginawang matamis na tagumpay ni Jesus ang bawat mapait na bagay. Kaya very prophetic yung binasa natin kanina. Walang tubig, mapait. Pero dahil sa puno, dahil sa krus, lahat ay pwedeng maging matamis. Kasama riyan yung sakit, yung dalamhati, yung kabiguan, at maging yung kahihiyan. Maraming Vincent ngayon. Kailangan nila, hindi lang physical, but emotional. Jesus is the healer. He heals the broken-hearted. Amen?
He heals the wounded. Kayang pagaling ni Jesus ang mga sugatan. At tayo kanyang instrumento para sila gumaling. Panglima, because healing demonstrate His kingdom. Ano po yung revelation ni God sa atin? Especially doon sa prayer na tinuro niya, yung Lord's Prayer o Disciples' Prayer, yung model prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Nais ni God kung ano ang nasa langit, kung ano ang nasa kanyang kaharian, maranasan sa lupa. And that can only be possible through Jesus Christ. Kaya gusto niya dalhin ang kanyang kaharian. And darating ang panahon, His kingdom will be established. But right now, ngayon pa lang, lahat ng may Jesus, yung kingdom ni God nasa atin na. Kaya meron kang kapayapaan. Meron kang gagalingan. Kaya ang nais ni God sa atin, seek first His kingdom and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Why? Because in the kingdom, walang sakit. Lahat kompleto. Takot tayo sa sakit, mahal ang hospital. Mahirap uminom ng gamot. Kung bisa ng ating mga iinom na gamot, colored pa, may color, di ba? May kulay. Ang hirap uminom ng gamot, di ba? But we can be healed. God is good. Kaya nga po doon sa Luke chapter 10 verse 9, ang sabi ni Jesus Christ, kinundak niya yung kingdom saka yung healing. Sabi niya, pagalingan ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. In other words, nagmamanifest yung kingdom pag yung healing ay nandyan. Ngunit, sabi sa verse 28 naman, ngunit, kasi po, ang kwento ng Matthew 12:28, ang mga Pharisee, sinasabi si Jesus, nagpapagaling sa kapangyarihan ni Satanas. No? E then sabi ni Jesus, kung sa pagitan ng Espiritu ng Diyos nagpapalabas ako ng demonyo, dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin yan? Si Jesus nagpapalayas ng demonyo hindi sa kapangyarihan ng Diablo, kundi sa kapangyarihan ng Holy Spirit. At dito, kininek yung kaharian ng Diyos sa pagpapagaling. Amen? In other words, pag pinag-aharian tayo ng Diyos, ng kanyang kaharian, yung all these things shall be added unto you. Nangyayari. Now, sa next part natin, part 2 nito, pag-aaralan natin, bakit hindi natin nararanasan kuminsan yung kagalingan? Abangan niyo po yung next Sunday natin. Kaya dumating na sa Diyos, sabi niya, ang kaharian ng Diyos. So dapat talaga yung maghari sa isip natin, sa puso natin, sa pagkatao natin, Espiritu ng Diyos, kaharian ng ating Diyos. Wherever God's kingdom is manifest, sickness and oppression lose their power. Kung saan nahayag ang kaharian ng Diyos, nawawasak ang mga tanikala ng sumpa, ng sakit, at ng pagpapahirap ng mga masamang espiritu. Healing is a sign of God's kingdom, destroying the works of the devil. Now, pang-anim, healing reflects God's unconditional love and compassion. Marami sa atin kumisan, siguro kaya may sakit ako, parusa ng Diyos. O kaya naman, sinasabi natin, siguro sadyang ito ang palad ko. Di ba? Kaya kumisan madaraba ang buhay. O kaya iniisip natin, I am not yet worthy. O hindi ganun kalakas ang faith ko. Mga kapatid, si Jesus nagpapagaling. Hindi karapat dapat tayo. Kundi siya'y mabait, mabuti, mahabagin. Sabi sa Matthew 12:15, pansinin po ninyo, maraming mga tao ang sumunod sa Kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Hindi sinabi, stop muna Peter, papagpilain mo yung mga tao, interview mo muna kung may faith. Kausapin mo muna, i-check mo muna sila kung sila karapat dapat. Walang ganun, di ba? Lahat ng lumapit, hindi in-interview, may faith ka ba? Mabait ka ba sa asawa mo? Anong sabi riyan? Lahat ng sumunod sa Kanya, pinagaling niya. Lahat ng may sakit. Lahat. Kaya nga kapatid, Jesus never asked who deserved healing. Hindi tinanong. Yung feeling of being unworthy, hindi pa ako nakakasunod eh. Hindi pa ako perfect. No. Jesus healed the imperfect and the weak
in faith. Because Jesus' heart is compassion, not condemnation. Kaya nga po, I challenge you, stop disqualifying yourself. Hindi ako karapat-dapat. Healing, God's love, has no condition. Kaya nga, ang conditional Noong hindi pa man tayo karapat-dapat, namatay na si Jesus. Kaya kung yung ating kasalanan pinatawad niya, pati karamdaman natin, kaya niyang pagalingin. Healing is not a reward. It is part of His covenant. Pangako niya sa atin. Kaya sinasabi ng Diyos, I am healing you not because you are perfect, but because I am perfect in mercy. Amen? In love. So kung minsan yung condemnation yung condemn yourself, yung guilt. Kaya kung minsan humingi lang kayo hindi ka mahingi because you are being dictated by what you feel, by the voice of the enemy. Kaya marami sa ako, ibibless ni God ng ganito. Ako, bibigyan ng bahay. Hindi natin mapaniwalaan. Ako, sino ba ako para pansinin ni God? Kapatid, doon sa krus, pinansing ka niya. Hindi ka pa nga pinapanganak, pinili ka na niya. Sabi nga ng Ephesians 1:4, even before the creation of the world, bago pa nilikha ang sanlibutan, pinili ka na niya. Nakita ka na niya, kapatid. Amen. Ayaw mo sabihin, unbelief yan. Parang sinasabi mo, sinungaling ang Diyos. Kapatid, God's love and mercy is unconditional. Tanggapin mo yung healing. Amen? Panghuli, because sickness is an enemy Jesus defeated. Pati doon sa krus, tinalo niya, hindi lang yung kasalanan. Pasin niyo ang Acts chapter 10, verse 38. Ang sabi riyan, alam niyo kung paano si Jesus na taga Nazareth ay pinahiran ng Diyos ng banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Anong nangyari? Siya'y naglibot na gumagawa ng mabuti. Pinagaling niya lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. So, kinunect yung pagpapagaling sa demonic oppression. Marami nakakalungkot, nasanay tayo sa oppression. Ano ba yung oppression? Paggigipit, panlalait, pang-aapi. Kasi dyan tayo lumaki. Sa mga Kastila, nilait tayo, inoppress tayo. Ng mga Amerikano, ng mga Apon. Kaya kung minsan, bababa ang level natin. Tingin natin, palagi tayo alipin. Di ba ba? Kaya minamaster natin paano makipagtrabaho sa ibang bansa. Kasi feeling natin, worker lang tayo. Na mindset tayo ganyan. Galing yan kay devil. Gusto na kaaway, wag kang umangat. Wag kang umasenso. Gusto niya, igarapong kanya. I-oppress kanya. Pahirapan kanya. Pero salamat may Jesus. Sa atin sa rin mahirap labanan yan. Pero si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Diyos ng banal na Espiritu. Anong ginawa? Pinagaling lahat ng pinahihirapan. Hindi sinabing iilan. Ilang puso ni Jesus, pagalingin tayo. Yung mga pinahihirapan ng dyablo. Bakit? Sapagkat sumasa kanya ang Diyos. At pinulfill niya yan. Tinupad niya doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, ang sakit at kahirapan ay nakapasok sa mundo dahil sa kasalanan. At ang dyablo nagkaroon ng authority. Pero doon sa krus ng Kalbaryo, nang sabihin niya, it is finished, hindi na yung kanyang sacrifice sa kanyang binabagin. Pati gawa ng dyablo sa buhay natin, sa sangkatauhan, winasak niya. Ang kailangan lang malaman ng katotohanan. Tanggapin paniwalaan. Kung minsan na-influencean tayo ng mga matatalino ngayon, ako naman napapatawa ako sa kanila. Alam ba, yung mga matatalino, hindi ba samang maging matalino, basta alam natin dalhin. Iba kasi yung knowledge sa wisdom. Okay? Alam ba, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi na nga naniniwala. Sinabi pa. Diba? Kasi sabi ng Bible, the fool said in his heart, there is no God. Pagkatapos binura pa at inabak pa ang Diyos. Kaya napapanood doon yung mga minamalit ang Diyos. So, walang wisdom doon. Kung hindi ka naniniwala, tumahimik ka na lang. Madadagdagan pa ang kasalanan mo. Malay mo, totoong may Diyos. Talaga namang may Diyos. Malay mo, nagpapagaling siya. Totoo naman siya nagpapagaling. Bakit titirahin mo pa yun? Sa isip mo na lang yun, sa'yo na lang. And then mag-pray ka. Pag-aralan mo mabuti.
Bakit? Sa Bible kasi, hindi naman pinuprobligan na siya Diyos, na siya nag-exist. Wala kang mababasa. Because creation proved that He exists. Our conscience tells us that there is God. And creation, Christ, nagpapatunay. Kaya kabisan, sa sobrang talino sa isip nila, naging mangmang. Bagay pa sasabihin at susubugin pa ang Diyos. That is unbelief. Yan ay galing sa dyablo. Bago na sabi yun, dumating si Jesus para wasakin ang gawa ng dyablo. Kabilang dyan ang kasalanan. Kaya healing is part of that victory. Kagalingan. Kaya 7 reasons. Ano kasi una? Number 1, Jesus. Malakas. Pangalawa, healing. Pangatlo, displays. Pang-apat, pang-lima, demonstrates the kingdom of God. Pang-anim, God's unconditional love and compassion. At panghuli, sickness is an enemy Jesus defeated on the cross. Kaya kung ating isa-summarize yan, sa ating binasa, Exodus chapter 15, verse 26, the promise healing, ako si Yahweh ang iyong magagamot. That's the promise. Isaiah 53, verse 5, the prophecy of healing. Si Jesus, dinala niya, kinarga niya, kinuha niya. Matthew 18, verse 17, and 1 Peter 2:24, the fulfillment of healing, doon sa krus, naganap na. Tinupad niya yung pangako, yung prophecy, para matupad ang sinabi ng propeta. Kinuha niya lahat ng ating karamdaman. Amen? Lahat ng ating sakit. Kaya nga po, Yahweh Rapha was revealed in the wilderness, doon sa Mara. Prophesied by Isaiah, fulfilled on the cross by Jesus Christ, our Lord. Yung puno. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, through faith, sa magitan ng pananampalataya, sa kanyang natapos ng ginawa sa krus, the covenant of healing is not just spoken. It is not just prophesied. Hindi lang ito inihula. It is sealed na, sealyoan na, natatakad na, approved na. It is signed na, pirmahan na, ng kanyang mga latay. And manifested sa buhay natin. Kung kaya nating paniwalang napatawad tayo, pupunta ng langit, paniwalaan mo rin doon sa krus, tumanggap tayo ng gagalingan. Look to God as your healer, as your deliverer. Invite Him in your life, in every part of your life. Marami mga Vincent, mga Eman. Nalulungkot na ako bakit nag-iisa si Eman sa California. Bakit naiwan siya? Pero kumisan, yung magagawa nating healing sa mga tao, yung iparandam mo, nandyan siya. Mahalaga siya. Pakinggan sila. Especially mga lola, mga lolo. Sometimes they feel invisible, hindi nakikita. Ito yung panahon, maging compassionate tayo. Magdala tayo ng pag-asa. Yahweh Rapha is with us. Amen. Tayo magpipray. Lahat ng lungkot, lahat ng karamdaman, iwan natin sa krus. Sapagkat doon, dinala ni Jesus. As we sing this song, Jesus, you are my all in all. Jesus, you are my everything. You are the Lamb of God who takes away all my sin, all my pain. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord. We love you, Lord. We love you. Jesus. Oh, hallelujah. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give it, I'd be full.
You were my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sing Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sing it, Jesus. Sa atin po nasa Facebook, nasa YouTube, maaaring takot ka, nangangamba ka, maaaring matagal ka nang naghihira. Kapatid, tumingin ka sa krus. Sapagkat doon sa krus, kinuha na ni Jesus. Siya'y naging sumpa upang tayong mga nasa ilan ng sumpa ay makalaan at matanggap yung mga magpapala ng Diyos. Nasa pagsuko ng ating buhay. Nasa pananampalataya sa kanyang ginawa sa krus. Pananampalataya kay Jesus ang katugunan. Can I request everyone, please tayo lahat ay tumayo. Let us acknowledge Jesus, our Savior, our Healer, Baptizer of the Holy Spirit, the Lamb of God, the way, the truth, and life, the bread of life, the light of the world, Jesus, the Son of the living God, the great I am. Sabihin mo, Lord Jesus, I surrender my life to you. I acknowledge you and receive you as my Lord and my Savior. I believe with all my heart that God raised you from the dead. And I confess, Jesus, you are Lord. You are Savior. You are the Son of the living God. Thank you for saving my soul. Thank you for dying on the cross. I receive my healing. Thank you, Father God. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ama, salamat maging sa panahong ito na may banta ng malakas na bagyo. Kinikilala namin, ikaw pa rin ang makapangyarihan. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kung paano nakapunta kami sa bahay-sambahan, naligtas, payapa, okay, makauwi kaming malusog, ligtas, payapa, walang anumang aksidente, walang anumang salot, walang anumang gawa ng kaaway ang makalapit. Father, we apply Psalm 91. Hallelujah. No evil shall befall us. 1,000 may
side, at our side, at our right hand, Lord God, 10,000s, but it will not come near us. Because you are our refuge. We acknowledge you. Kaya nga po, Ama, I declare sa bawat sambahayan, sa mga nasa Facebook, YouTube, at sa bawat nandito at maging wala ngayon, pinapahayag ko ang iyong bendisyon, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon. Goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. And I declare, Lord God, that this week will be one of the best weeks of our lives. We thank you and we give you all the glory. In Jesus' name we pray. Everyone will say, Amen and Amen. Love you po. Shalom.